2-tier christening cake plus 4 na bento cakes tayo for today's video. Hi mga ka-twin bakers! Happy Easter Sunday sa atin lahat. So may nilagay nga akong 12 pieces na eggs dito sa video na to. At paunahan na lang kayo kung sino una makakapag-screenshot. At i-collage yung 12 pieces na eggs na yun. Kaya sana tapusin yung video na to hanggang dulo. So patalasan na lang talaga ng mata at signal ang labanan dito. So yung size ng 2-tier natin for today ay 9x5 at 6x5. Moist chocolate cake yung flavor. Then, syempre, ang gamit nating frosting dyan ay si Whip It. So, medyo late upload na ngayong cake vlog na to kasi nung last December 28 namin ginawa yung cake na to. Then, ngayon ko nga lang siya na-edit. Gusto ko nga din pala i-shoutout si Ma'am Ray na nag-order sa akin ng cake na to. Thank you so much, Ma'am. Actually, ang dami niyang in-order sa akin no last December. Anyways, ito nga pala yung pinasa sa aking design ni Ma'am Ray. Pinapapalitan niya lang ng color pink dun sa bottom tier. So, yung design nga ng cake na to, ang daming cake balls. Then, make sure ko talaga na naka-well chilled yung cake na to. Naglagay pa nga ako ng ganache actually para ma-secure talaga na hindi masisira yung cake na to. Experience na kasi kami before, nasiraan kami ng cake. Hindi naging stable yung cake namin. So, naging lesson learned na yun para sa amin. So, ito nga yung mga combination ng mga cake ball toppers. Naya ko talaga kung ano yung nasa inspo ni Ma'am. At doon naman sa top na topper, request siya na palitan ko ng shoes instead ng teddy bear. Then, dito naman sa dried flowers, medyo na-scam ako. Kasi yung in-order ko sa Shopee, color pink naman. Kasi ito nga yung dumating sa akin. Parang malapit na siya sa orange. Nainis nga ako ilagay yan kasi parang nasisira yung pastel theme ng color ng cake. Tapos yun, chinat ko si Ma'am na ganyang color ngayon dumating sa akin. Pero nag-okay din naman siya. Pero ending, kinuha ko din siya sa venue. Kasi parang nakakasira talaga siya ng color ng cake. Tapos dito nga, nagmimix ako ng mga color dito sa icing. Ginamit ko nga dito yung mga color ng Neko Food Liquid. Kasi ideal talaga to gamitin sa mga pastel na colors. Gumawa nga ako dito ng color pink, blue, yellow, tapos purple na icing. Kasi ito yung request na color na ilalagay ko dun sa mga cupcakes. Then, pa-rainbow nga yung pinasang style sa akin ni Ma'am. Kaya nilagay ko lahat sila dito sa isang cling wrap. Maganda talaga gawin yung ganitong style kasi even talaga yung pagkakalabas sa mga color. Tapos, hindi pa medyo masayang sa piping bag. So, gumamit nga lang ako ng ganitong piping tip. Medyo malaki nga yung piping tip na to. 9FT yung nakasulat dun sa piping tip. Then, saka ko pinasok sa piping bag yung naka-cling wrap na mga color na icing. So, 24 pieces nga na cupcakes yung in-order sa akin ni Ma'am. Then, vanilla chiffon yung flavor. Lagay ko na silang lahat dito sa 12x12 na box. O, diba? Sobrang even ng pagkakalabas ng mga colors. Nakagawa nga ako ng 2 cling wrap para sa mga cupcakes na to. So, kung maubos nga, isasalpak ko lang yung cling wrap na yun. Sobrang convenient na, hindi na siya ma-hassle gawin. Unlike kung nakapasok na sa each piping bag yung mga colors, parang ang messy sa akin kasi. And after niya, naglagay na din ako ng mga sprinkles. At proceed tayo dito sa 4 na bento cakes na order din sa akin ni Ma'am. O diba, para sa christening pa lang to, pero ang bongga na ng order sa akin ni Ma'am. Ito nga yung gustong ipagawa sa akin ni Ma'am. Pero unicorn daw ang theme. Wala nga ako maipasang design sa kanya kasi first time lang din namin gawin yung ganito. Yung 4 na bento cake sa isang cake board. So yun, sabi ko ako na lang bahala magdi-design dito. Grabe no, ang hirap din pala gawin yung ganito. Kung titignan mo, parang ang dali lang. Pero parang sobrang hirap pala gawin. Lagi ko nga nakikita kay Marie Cakes yung cake vlog niya nito. Yung tag-4 na bento cakes. So ginawa ko nga moist chocolate, yung flavor ng mga bento cakes na to. Para hindi ako ma-struggle sa pag-frosting. Tapos kung ano yung mga ginamit kong color dun sa cupcakes, ginamit ko na din dito sa bento cakes. Tapos kung ano lang yung mga maisip kong design, yun lang din yung ginawa ko dito. More on mga vintage nga yung mga nausong design ngayon, diba? So, nilagyan ko nga din ng ganitong design para maiba naman at hindi vintage lahat. Yung ginamit ko ang cake board dito para sa cake na to ay 12x16 kasi ito lang yung available ko ngayon. Pero mas maganda to siguro ilagay sa square na size ng cake board. Medyo natatawa nga ako ngayon kasi may nagpa-pop up dito sa notification ko. 1 hour na daw sila naghihintay. Sorry naman kasi sobrang late na nga ng pag-upload ko nito. Alam ko ang dami na excited dyan sa paghahanap ng mga itlog. O malay mo, worth it din yung paghihintay mo. Ikaw yung manalo. Hoy, 300 din yun, no? Tutuwa lang ako kasi nung last year ginawa na din namin to ni Vera. At alam ko naman na ito yung gustong-gusto nyo. Yung nacha-challenge kayo. So sa dito nga, sa pag-transfer ng mga bento cakes, gumamit ako ng stick, tapos spatula. And slowly lang yung paghihila dun sa spatula. So itong bento cake nga, hindi ko pa siya nalalagyan ng design kasi sabi ko, dyan ko na lang siya a-icingan. O diba, hindi pa medyo makinis yung pag-icing ko kasi sobrang struggle talaga. So yung plano ko nga design para dito, ito yung magiging mukha ng unicorn. At sa last detail ng mga bento cakes na to, naglagay lang ako ng mga sprinkles. At ito na nga yung mga kinalabasan ng ating mga cakes. So, kami nga din pala yung magdi-deliver nito sa venue na located sa Barangay Buri, Lambunaw. So good luck na lang at congrats sa unang makakahanap ng 12 pieces na eggs dito sa video. So yun lang guys, thank you so much for watching.